dapat tayo mag-walk the talk. At kung napatunayan na widespread ang korupsyon sa DPWH, ang tanong bakit naman natin bibigyan ng 880 billion pesos pa ang ahensya at ang management na nag-oversee sa korupsyon na ito. Ngayong araw, Tuesday, August 26, nagsampa po ako ng kaso laban kay District Engineer Calalo para sa direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Hindi lang po ito tungkol sa mahigit 3 million pesos na suhol, kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng Batangas taon-taon. Ayan nga ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Mantakin ho ninyo, magiging state witness ho itong si Congressman Lebiste sa naging anomalya dito nga sa isang engineer mga ka-update, engineer ng DPWH. Alam naman po natin yan na nagbabribe po siya ng 3 milyon na gustong magbayad ng 3 milyon dito sa Congressman Lebiste na ito upang pagtakpan ang flood control at hindi imbestigahan. Diba? Dito mga kabdita, biglang nagsalita na itong si Congressman Lebiste, nagpahayag sa media na magiging state witness ho siya. Dito mga ka-update, kikilalanin, papangalanan, gigisahin lahat ng kontraktor sangkot dyan sa DPWH, Senado, kung sino-sino pa ang mga kasabwat nitong mga magnanakaw na mga ito. Diba, alam po natin, alam na ng taong bayan na maraming kasabwat sa DPWH, sa Senado at mga iba't ibang kongresista patungkol dyan sa flood control project. Dito, buti naman mga kabdita, minsan lang din talaga ang mga kongresista na magsalita. Mantakin po ninyo yun. Siya na mismo mga ka-update ang nagpursige bilang maging state witness. Sino-sino nga ba kaya ang mga kasabwat pa ng mga magnanakaw dyan sa mga flood control projects ni Marcos admin? Diba? Sino-sino pa kaya ang mga sangkot dito mga ka-update? Akala ho kasi ng mga ito hindi kakalkalin sa Blue Ribbon Committee sa Senado itong flood control project. Ngayon, nagsisilabasan na yung mga baho. Itong mga proyekto nilang walang natatapos, completed pero walang nangyari. Hindi man lang ginawa. Nakakaawa yung mga ating kababayan na nagdudusa sa tuwing umuulan nagbabaha sa kanilang lugar tapos sila naaapektuhan. O tayong mga normal na mamamayan, nagbabayad tayo ng buwis pero nabubulsa ng mga magnanakaw. Diba? Pakinggan nga ho natin itong naging pahayag ni Congressman Lebiste patungkol sa pagiging state witness niya kontra sa engineer at DPWH. Ayon sa aking sworn statement, sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Mantakin po ninyo 180 million to more than 300 million sa isang proyekto ng flood control. Mega dike na ho yan pag ganyan. Sobrang laki ho ng pondo. Pero saan napupunta mga ka-update? Sa bulsa ho ng mga magnanakaw.
Di ba? Diyan ho napupunta ang ating mga buwis. Diyan ho napupunta. Samantalang yung mga ating kababayan na nagdurusa sa kanilang bayan dahil nga, syempre mga ka-update, lumulubog na ho. Alam naman po natin na yung bansa nating Pilipinas, lubugin o puntirya ng bagyo kaya laging may baha, may ulan. Kaya ngayon, nagsosolusyon itong DPWH, nagbibigay ng pondo. Pero anong nangyayari mga ka-update? Wala hong natatapos na proyekto. Ang pinakakalaban ng ating bayan, korupsyon. Korupsyon ho ang pinakakalaban ng ating bayan. Di ba? Grabe ho ang nakawan. Grabe ho mga ka-update. Hindi po natin alam paano nila nasisikmura yung mga ninanakaw nila sa bayan. Napapakain ho nila yan sa pamilya nila. Napapakain ho nila yan sa asawa at anak nila. Di ba? Ganyan ho kakakapal ang pagmumuka ng mga magnanakaw na kongresista sa DPWH at mga senador kung sino man ang mga sangkot diyan. Di ba? Ang paliwanag sa akin ni DE, natutuwa daw ang mga kontraktor sa mga programa ko para sa edukasyon. Kaya gustong-gusto nilang magpadala daw sa akin ng suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng inisyal na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Ipinaliwanag sa akin ni DE ang sistema sa pa-award ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. Ayon sa aking sworn statement, hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagbibigay ng SOP. Pinangalanan din ni DE sa akin ang mga pinakamalalaking mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas, kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Kung nag-agree ako kay DE, ngayong linggo ay imimit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong pisong DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na-award na sa kanila. Sa loob ng 3 taon, aabot po siguro sa mahigit 1 billion pesos ang DPWH project kickbacks na nakalaan para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Kaya po, binabanggit na mayroong ibang mga tao na mas may kasalanan kaysa sa mga district engineer. Naniniwala rin po ako na ang taong nakakaalam tungkol sa mga mas malaking di umano'y korupsyon sa mga proyekto ng DPWH ay walang iba kundi ang ating district engineer. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Dahil kailanman ay hindi ako tatanggap ng kickbacks, wala akong pag-aatubili na ipaglaban na ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ay dapat gawin ng tama. Kaugnay nito, ipagpapatuloy natin ang pagpapa-audit sa lahat ng DPWH projects sa unang distrito sa abot ng ating makakaya, hindi lamang sa mga flood control projects,
at isusulong natin ang pagsasaayos ng mga mali at depektibong gawa ng walang dagdag na gastos sa gobyerno. Sir, have you talked to Engineer Calano regarding your alok na maging state witness? Nabanggit ko po ito kanina nung kami po ay nagsalubong sa Office of the Provincial Prosecutor. Ano pong response sa niya? Tahimik si DE ngayon dahil baka medyo marami po kasi siyempre mga nangyayari at kailangan po sigurong konsultasyon pa. Hindi siya sumagot. Sir, binanggit po ninyo may mga binabanggit sa mga kontraktor na nagbibigay ng SOP at you at liberty to name names kung sino-sino yun. Unang-una po, tungkol kay DE Calalo, naaawa po ako sa kanya dahil alam naman po natin na ang kalakaran na ito ay hindi lamang sa unang distrito ng Batangas, baka kabisado nyo po ang ibang mga distrito ng ating bansa na may ganitong mga kalakaran din. Nagkataon lang po na siya ang district engineer sa unang distrito at ang congressman ng unang distrito ay hindi tumatanggap ng SOP. At ngayon, sinasabi na may security risk dahil may malaking halaga na sa tingin ko pwedeng singilin sa mga kontraktor na gumawa ng mga substandard projects dahil nagbayad ang DPWH para sa, sabihin po natin yung in-inspect natin kahapon na flood control project sa Balayan na 15 meters na sheet pile ayon sa program of works ng DPWH na sa ating inspection ay halos 4 meters po lamang. Kaya syempre medyo sensitibong bagay na pangalanan ngayon ang mga kontraktor na ito at ang pinaka nakakaalam tungkol sa paano pinipili at paano dinadaya ang mga proyekto at mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas ay walang iba kung hindi ang district engineer. At yan ay isang dahilan na pinapanukala ko po na siya ay maging state witness at sana magbigyan ng ating gobyerno ng protection ang ating mga state witness dahil to come out and speak openly. Ayan nga ho mga kapatid, tama naman ho na bigyan ng protection ang mga state witness kasi mga kapatid, panigurado at panigurado gustong patahimikin ng malalaking tao ang mga magsasalita. Diba? Totoo ho yan mga kapatid dahil ayaw ho nilang malaman o makita ng bayan na sangkot ho ang kanilang pangalan. Kaya panigurado at panigurado gusto na ho nilang maglinis-linis. Diba? Kaya yung mga ating state witness dyan na kung totoo talagang state witness o nagsasalita kayo ng, nagsasabi kayo ng totoo, kailangan ho nila ng mga protection. Kasi hindi naman ho basta-basta ang makakalaban ng mga hindi ho malilit na tao. Panigurado at panigurado, alam naman po natin sa mga nagiging witness pag hindi nagsasalita o hindi lumalabas sa media. Diba? Ginugurgur ho nila. Kaya ngayon, itong DPWH, mga kontraktor, at yung mga sangkot dyan sa Senado, kailangang maimbestigahan. Kailangan na hong simulan. Kailangan na hong litisin kung sino-sino pa ba ang mga nasa likod na mga nakawan sa flood control project. About claims that can be made of these magnitudes on wealthy and powerful people can put the life of a DPWH employee at risk. Pero nasa DPWH naman po ang impormasyon ng mga listahan ng mga kontraktor na gumagawa ng mga proyekto sa bawat distrito. At mababanggit ko din po na
Hindi naman po sa sino ang nagbigay ng SOP. Dahil ang perception, hindi ko po ito ma-prove scientifically, pero ang perception po ay widespread ang kalakaran ng SOP. Ang sinabi po sa akin ay halos lahat ng mga contractors ay nagbibigay ng SOP. Kaya siguro ang ating mga journalists ay pwede lang mag-research sino ang mga contractor. Sir, yung may contract po ba sa inyo? Inspection yun at sub-standard, may legal action ba kayong gagawin? Ang DPWH ang dapat maningil sa mga kontraktor dahil pag may pinagawa ka na 15 meters at ang i-deliver ay 4 meters, dapat pong ibuo yung 15 meters. At kung ang isang engineer ay magsasign ng acceptance of work na 15 meters, ang actually 4 meters, yung liability also is on the engineer. Sir, kung dadalo kayo sa TRICOM, Ng inyong investigasyon, pwede nyo rin bang maipatawag as a resource person yung pinalitan po ninyong congressman, sir? Nasa chair ng mga committee ng Kongreso po ang pagtawag ng mga resource persons. sir, magsisimula na yung TRICOM na sa on infrastructure. Are you willing to reveal yung experience ninyo dito sa district ninyo to help the investigation? Of course, but I would say that this should not really come as a surprise that there is SOP in DPWH projects. I'm just stating it publicly now, but I think all of the reporters who are with us here have also heard the incidents of this elsewhere. And I hope that with the pronouncements of President BBM, there will be a marked decrease in corruption in DPWH projects. Pero ang personal kong pananaw ay dapat hindi lang puro investigasyon ang ating ginagawa. Ngayon, meron ng arrest. Pero kahit na, hindi naman yan magsusolusyon sa kasulukuyang 880 billion pesos proposed budget ng DPWH sa 2026. Dapat hindi lang tayo talk, dapat tayo mag-walk the talk. At kung napatunayan na widespread ang korupsyon sa DPWH, ang tanong bakit naman natin bibigyan ng 880 billion pesos pa ang ahensya at ang management na nag-oversee sa korupsyon na ito. Engineer, inalok niyo bang maging state witness Congressman, inalok niyo ba si engineer na maging state witness, Engineer Calalo? Yes, as I stated in my statement just now, and as I can also confirm now, I proposed to Engineer Calalo when we crossed paths in the office of the provincial prosecutor earlier that he turn state witness and help us uncover corruption in the DPWH system. Ano pong tugon niya? Sa ngayon po, siguro medyo overwhelmed lang si engineer sa maraming mga nangyayari kaya pinagdadasal ko na lang po na hindi man siya pa nakakapagsalita, magre-reflect po siya na sana ito po ay magiging isang public service din niya sa ating bansa. How important na maging state witness siya? I don't want to belittle the crimes that have been committed or alleged because, of course, there are laws that we must follow. But I'm just putting context also because the public is very interested now in ongoing investigations on DPWH employees that may mga mas guilty pa kaysa sa mga DPWH employees na ito. At para ma-achieve natin ang goal natin na mabawasan ang korupsyon hanggang wala ng korupsyon sa DPWH, hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hold to account. And I believe with the help of state witnesses, we can
catch a bigger fish. Kung have you talked with Secretary Bonoan regarding this incident, tsaka yung wish nyo rin na maging state witness na ang kawani ng DPWH? I have not been able to talk to Secretary Bonoan, but I thank him for making his public statements yesterday disowning the alleged acts of bribery, and pray that there will be more action, because the truth is, all of us know that there's a lot more like this. Nagkataon lang dito ay meron tayong hinuli or nahuli. Pero kung maging consistent tayo sa mga sinabi ni Secretary Bonoan, dapat po talagang much more than isang district engineer ang mahuli para sa mga aksyon na ito. Are you willing to have a discussion with him, Secretary Bonoan, regarding this incident and later investigation na po? I would be glad to, but I think that he knows much more than me. So, nasa kanya na lang po kung ano ang nasa konsyensya niya, ang dapat niya gawin para sa ating bansa. Kung what's next po doon kay engineer? Siya ba mako-commit sa provincial jail? Mayroon bang recommended bail for him? Ano pong napag-usapan kanina? Ang mga lawyers po ang mas makakasagot sa mga katanungan tungkol dyan. And I would just like to say that all of this public attention is good in general, but hopefully can be focused more on the corruption in DPWH, not just the bribery of one individual, because DPWH has an 880 billion peso budget proposed for 2026, and surely the potential corruption, if we're talking about my statement that I was told that the SOP in the 1st District of Batangas is for projects that were already awarded, 5 to 10%. Bukod pa sa anuman ang nangyari na noon. And for future projects, outside of the context of these discussions with DE, I have heard, and I'm sure you have also heard, that SOPs for DPWH projects can be 15% or more. If in one district there is over 300 million pesos possibly of SOP for a congressman per year, then there are actually far graver crimes being committed every day than the one incident that we happen to have caught last Friday. So yun po bang 3.1 million na cash ay actual na iniabot sa inyo? Yes, if I can share about the contents also of our case. Ito po ay inabot ni DE at nakita po ng PNP sa isang supot na may kasamang resibo ng 3 mga proyekto na nakakahalaga ng 104 million pesos, 3% of which is 3.1M. Kaya mga ibang nagtatanong bakit yun yung numero, may butal pa. Dahil yun po ay kinompute talaga bilang initial na SOP para sa 3 proyekto, at meron pang isang contractor na sinabi sa akin ni DE ready na mag-withdraw ng 15 million pesos cash. Kung nag-okay po ako, baka kinabukasan pwede niyang ipadala na sana at gather sana pa si DE ng funds mula sa iba't iba pang mga contractors. Ang sinabi po niya ay marami na siyang mga contractors na nakausap na ready na magbigay. At again, I don't think that this is only in the 1st District of Batangas, but of course I can only speak for my district that I was quite shocked actually as a first-term congressman that these matters about SOP on DPWH projects are so openly discussed. Kakaupo ko lang bilang congressman, ang dami na pong mga contractor na lumalapit sa akin, humihingi ng mga proyekto. At kaya pala, dahil
hindi pala daw nagkakaroon ng tunay na bidding sa maraming mga DPWH projects. At least in the experience of the 1st District of Batangas, ang sinasabi daw ay ang congressman ang pumipili ng mga contractor na sila po ay nagbibigay ng SOP sa congressman. Kung yung 3 projects na yun, upcoming projects to, hindi ongoing. Ongoing po, isa sa mga proyekto na binisita namin, na pinost namin sa Facebook. Kaya din siguro, or maari, kaya isa sa mga dahilan na may interest ang ibang mga contractor na lumapit sa atin dahil ini-inspect natin ang mga projects sa 1st District ng Batangas kasama ang mga nasira ng mga projects, at ito po ay magagawa sa ibang mga distrito din. Pag ma-inspect mo, kahit bilang isang pribadong mamamayan, makikita mo naman na hindi tama ang nagawa ng kontraktor. At walang dahilan kung bakit hindi pinapaayos ng DPWH ang mga nasirang mga proyektong ito. Ito po ay isa sa mga nakikita natin na ginagawa na ng 1st District Engineering Office dahil sa ating ginawang investigasyon. Pero kaya ko po ito binabanggit dahil kung sa ibang mga distrito sa ating bansa, hindi natin ini-inspect at kine-question bakit mali ang gawa ng mga kontraktor, minsan hindi nila aayusin. Kaya din, importante na illegal at hindi dapat tumanggap ng SOP ang mga congressman. Dahil kung tumanggap ng SOP ang congressman mula sa isang kontraktor, hindi niya kayang questionin na baka babanggitin pa ng contractor sa media na siya po ay tumanggap mula sa kanya ng SOP. Kaya thankfully po, wala po tayong natanggap ng SOP at hindi tayo tatanggap kailanpaman. Kaya tuloy po nating ipapa-inspect ang mga proyektong ito. At sana, pwede tayong maningil sa mga contractors at ipasaayos sa kanila ang mga substandard na mga proyekto para kung billions per year ang ginagastos ng DPWH sa mga proyekto sa unang distrito ng Batangas, sana we get our money's worth for the new projects. Hindi na po mandadaya ang mga contractor sa mga darating na mga taon, at yung mga nakaraang mga proyekto ay sana ipapaayos pa ng walang gastos mula sa gobyerno. Ano pong magiging kapalaran po ng mga dating contractors dito sa 1st District, sir? Unang-una po, meron warranty. Kahit na tama ang gawa mo sa proyekto pero nasira siya, kailangan mong iayos within a certain period of time. Pero kung mali ang inyong gawa, at ito po ay supported naman by a comparison of the documentation and the actual work, then both the contractor and the DPWH will have legal liability.